Hi guys! So, ayun na nga. Ito yung first day of school ni Aya and ihahatid namin siya. Ayan. Aya! Say hi! Hi! Mag-school na ikaw? Mag-school. So, yun. Ihatid na natin siya. And titingnan natin kung ano yung magiging ganap niya today. Kung hindi ba siya mag-iiniyak doon or kung magbubulakbol ba siya doon, mga away ba siya doon or what. So, titingnan na lang natin. Since eto yung kanyang first day of school. Super excited kami guys. Kahit ako, sobrang na-excite ako. Ano kayo magiging ganap ni Aya doon. Kaya abangan na lang. Di ba pwede pa naman pumasok ngayong araw, te? Pasok muna ako. So yeah, titingnan natin. Let's go! Aya, are you excited? Atong bala gidala wala. Andi diyan. Are you excited? Ha? Saan ka magpunta? Saan? Sa school? Hello, wala daw dede. Nak, bawal magdede sa loob ha. Pag mag-recess lang ikaw, saka ka magdede, tapos sa car, okay? Okay, very good. Baka kasi mamaya mag-iiniyak doon pag walang dede eh. So yeah, at dahil nga first day ng school ng baby Aya, eto mga mari, talaga maaga kami gumising lahat dahil ihahatid nga namin ang baby Aya. Sobrang na-excite na rin talaga kami kung ano yung magiging ganap ni Aya today, kung mag-iiniyak ba siya or kung ano yung gagawin niya dun, basta. At alam niyo ba mga mari, hindi lang din talaga kami yung excited, pati na rin talagang etong si Aya. Naku, gustong gusto niya na talaga mag-school kagaya sa ate Yana niya. Kapag nakikita niya kasi yung ate Yana niya na galing sa school mga mari, sinasabi niya talaga sa amin na gustong gusto niya na nga din mag-school. Anyway, saglit lang din naman yung biyahe namin mga mari, nakarating na rin kaagad kami dito sa school niya. Malapit lang din naman dito sa bahay namin, siguro around mga 5 or 10 minutes lang yung biyahe. Pero minsan nakadepende rin talaga sa traffic mga mari, kung traffic, minsan umaabot din talaga ng mga 10 to 12 minutes, gano'n. Anyways, pagkarating nga namin dito, wala pa nga yung teacher, wala pa din yung iba pang mga estudyante, kaya ayan, naghintay na nga lang din pala muna kami dito sa may labas ng room nila. Bali, since first day nga ni Aya pumasok sa school mga mari, pwede pa nga kami pumasok dito sa loob, pero kapag ilang araw na, hindi na nga kami pwede dito sa loob ng room niya. Bali, inalaw lang kami ng teacher mga mari since first day of school nga ni Aya. So sa mga oras nga na yan, naghihintay na nga lang kami na dumating yung teacher at yung iba pa mga classmate mga mare para mabuksan na nga etong kanilang room at makapasok na nga sila. Nag-prepare na nga rin pala kaagad si Tita Aret mga mare netong gatas ni Aya para pagpasok nila sa room hindi nga magugutuman si Aya. And for sure mag-e-enjoy talaga si Aya dito dahil for sure marami siya magiging kalaro at makakasalamuhang mga bata. Gustong gusto na rin kasi talaga ni Aya mag-explore sa mga bagay-bagay kaya syempre suportahan natin. Nakakatuwa dahil meron na talaga akong estudyante, parang kailan lang. Maaga nga rin pala kami nakarating dito sa school niya mga mari, kaya yan, for the tamang hintay lang talaga kami dito sa isang gilid. Buti na nga lang maganda yung gising ni Aya, hindi siya nagmoryot, kaya good mood siya ng mga oras na yan. Maya-maya nga lang din, dumating na nga yung teacher nila mga mari at binuksan na nga rin kaagad etong kanilang room. At tingnan nyo naman etong si Aya, aba siya pa ngayon nangunguna. Siya pa yung naunang pumasok mga mari, kala mo talaga. So yun guys, iniwan na namin si Aya doon and nandun si Tita Aret, siya yung magbabantay doon kay Aya and susunduin namin siya mamaya. And sobrang nakakatuwa kasi first day niya pa lang pero talagang hindi siya umiyak guys. Talagang nag-enjoy siya. And halata sa mukha niya na, alam mo yun, sobrang excite talaga siya pumasok. So yun, nakakatuwa lang talaga at napakasarap sa pakiramdam kasi meron na kaming estudyante. Ganon. Parang hindi pa rin nagsisink in sa akin na mag-aaral si Aya. Ganon. So mamaya i-update ko na lang kayo kung ano yung magiging ganap niya mamaya. So titingnan natin kung mag-iiniyak ba siya, kung magugutom ba siya. Bawal kasi yung dede dun sa loob guys. Siguro, parang tinuturuan talaga nila yung mga bata na maging independent, which is good. So yeah, i-update ko na lang kayo mamaya. Gusto niyo ba magkaroon ng 500 pesos? Wala kayo ibang gagawin kundi i-download lang ang Lucky Fortune at mag-register na sa comment section ng link. Pero bago yon, tuturuan ko na muna kayo kung paano manalo at maglaro dito sa nilalaro kong Lucky Fortune. Pero paalala lang po guys, bawal po ito sa mga bata, para lang po ito sa mga taong may extra money and extra time. Dito nga pala sa Lucky Fortune, eto ka palang mines yung aking nilalaro, pero marami kang games na pwedeng pagpilian doon. Pero dito kasi sa Lucky Fortune, dito kasi talaga ako sa mines laging nananalo. Dito sa mine guys, kailangan mo lang talaga maiwasan yung bomba. So ayan, nagbet lang ako dito ng 50 pesos. Ayan, kapag walang bomba guys, pwede mo na i-cash out kaagad para panalo ka na rin kaagad. Ayan. O yun o, di ba? Di ba? Ay, isa pa. Yun o, so ayan, pwede natin siyang i-cash out. O ayan, cash out na natin kaagad. O diba? Apakadali lang talaga, ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro dito. So ayan, magbe-bet pa tayo guys. Ayan. So, kung gusto mo na i-cash out kaagad para panalo ka na kaagad, i-cash out mo na. Pwede mo na siyang i-cash out. Ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro. Ayan, no?
Oh, ay ba, 'di ba? Nakaano na ako ng isa, cash out na natin para manalo na tayo kaagad. Ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro dito, guys. Ay! Cash out na natin. Hey, cash out! Cash out. One more, one more. One more. Ayun, no? Ay, cash out na natin. O, diba? Ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro dito, guys. Kaya sa mga gustong manalo at maglaro, mag-download at mag-register lang kayo. At para sa mga napag-register, mamimigay ako ng 500 pesos GCash. Kailangan nyo lang mag-send or mag-comment ng proof ninyo or screenshot na kayo ay nakapag-download at nakapag-register ng Lucky Fortune.